Ayan mga paryente, isang malamig na umaga. Andi dito tayo ngayon sa ating ampalayahan. At ito na po, nakalagay na po sila ng plastic mask dito po sa 6 na tudling. Nakabuo pala tayo ng 11 tudling at mayroon pang 5 na hindi pa po nalagyan kahapon kasi pinapauna ko po yung ating talong. Maglagay ho tayo ng abono rin po sa talong po natin, kaya tinigil ho muna ito kahapon. At ito naman tatapusin ngayong araw. Kung makikita ho ninyo sa ibabaw po ng ating plat, mayroon pong chicken dung po yan, ipot po ng manok na tuyong tuyo. At ang kagandahan po nito mga paryente, dito po sa ilalim, bago po ginawa po itong plat, naglagay rin po tayo ng yung chicken dung, yung pinakailalim po niya. Kumbaga yung pong lupa po sinasandwich po natin ng chicken dung. Mainam po kasi itong chicken dung, lalo na bagong punla hanggang vegetative stage, kasi mataas po ito sa nitrogen, kaya hindi na ho tayo maglalagay po ng urea po rito. Ayan, at dito naman sa ating kanan po, ito na po, lumalago po itong ating mani. Ito na po yung ating mani mga paryente. Ayan, hindi na po makakasingit po yung damo po rito kasi napakalago na po yung ating mani. Hindi po ito kasi lang po ito 5 kilo, tapos kasama po yung yung balat po niya, yung shell. Nung tinanggal po yung shell, nakabuo na lang po tayo ng mga 3 kilo, kaya hindi po masyadong malawak po itong ating mani. Pero kahit papano mayroon din po tayo, at umasa po tayo mula ngayon siguro 2 buwan, siguro sa Oktubre pwede na po itong i-harvest. At ito na naman po dito sa ating sa katabi po ng ating mani, dito po yung ating red lady papaya. Mayroon na pong malalaking bunga po siya. At yan malalaki na po yan. At hindi po natin alam kasi baka dyan sa gitna may malalaki na bunga, o halos po sila. Ito po yung nasa harapan po natin mga paryente. Ito po yung second batch, kasi by batching po kasi itong ating mga pananim po rito. May napansin po tayo kaya po ito. Ayan, dumidilaw pero ayan, at by batching po kasi itong ating red lady papaya. At eto, dito po tayo sa second batch po. May nakikita ho tayong malalaking bunga, kaya maaaring doon po sa ating first batch po ng ating papaya po mas malaki pa po rito. Napakaganda po, napakalinis, kasi ito po yung kagandahan, kasi mini-maintain po natin yung pong pagdadamo po rito, kasi yung po mga damo hindi po natin pinapabunga. Kumbaga pag isang pa lang po siya mga paryente, malaliit pa lang po siya yung damo, inaalis na po natin pamagitan po ng ating traktor, pinapadaanan na po ng traktor, kaya napanatili po siyang malinis. Ito po yung gawin na po nating SOP, yung malinis na para yung mga plat, yung mga pananim po natin hindi po aatakihin po ng mga insektos at magkakaroon po ng sakit. Ito na lang po yung yung isang sikreto po natin, yung mapanatili nating malinis yun po yung pong ating mga area po ng ating mga pananim. Ayan, update po tayo dito po sa ating talong. Dito ho tayo malapit sa ating second batch po ng ating talong. At sa ngayon po hindi mo na makikilala kung alin po ba rito yung first at saka second batch, kasi humahabol po kasi ito ating second batch, kaya hindi mo na makikilala kung alin po bang nauna po rito. Kung makikita ho ninyo, may mga sako-sako dito po sa harapan, kasi
balak ko tayo magpapabaha. Pero bago ho natin gagawin yung patubig sa pamamagitan po ng pabaha, magsabon ho muna tayo ng chicken dung dito po sa tagiliran po niya, yung kabilaan po. Maglagay po tayo ng chicken dung para po pag nagpapabaha na po tayo, masisip-sip kaagad yung pong ating pananim, yung pong nutrients po ng ating chicken dung. At excuse, magandang balita po nung pong makalawa, sa araw po ng Lunes, araw po ng ating pitasan, nakapagpitas po tayo ng 700 kilo. Sa 700 kilo mga paryente, mayroon ho tayong kulang-kulang 600 na good or primera. Mayroon ho tayong mga 70 na segunda at 50 na reject. At magandang na po yun mga paryente, kasi biruin mo mga lang, kulang-kulang 7% lang po yata yung ating reject. Malaki po kasi yung impact mga paryente pag marami hong reject, kasi yung presyo po niya, yung pong primera po nakabinta po tayo ng 45, may 50. Tapos yung po ating reject kukunin lang po ng 15, 10. Yung ating segunda 30 lang po yata. Kaya malaking iba sa presyo, malaking impact kumbaga. Kaya panatilihin natin na kukunti lang po yung ating reject. Kaya yung SOP na rin po natin dito, kailangan sa pagitan ng bawat tudling po malinis na malinis, para hindi po pupugaran po ng mga insektos. Tapos siyempre focus po tayo sa siyempre yung pagpuksa po ng mga insektos, yung pag-i-spray. At habang medyo gumaganda po yung presyo po na talong po ngayon mga paryente, aalagaan po natin siya ng todo. Kaya maglagay po tayo ng chicken dung. Tapos kahapon po nag-alalay po tayo ng synthetic fertilizer, kasi yung chicken dung medyo mataas lang po siya sa nitrogen. Sa stage po ng ating talong po ngayon mga paryente, nasa fruiting stage na, mas lalo niyan kinakailangan po yung potassium saka phosphorus. Kaya na rin po tayo, alalay po tayo ng synthetic, para nang sa ganun patuloy po siyang mamumunga. Sa katunayan mga paryente, ito pong first at second batch, hindi pa po ito nakakabuylo, kasi naka 8 pitasan pa lang po tayo. Kapipitas lang po natin. Kaya tingin ko po isang pitasas pagdating po ng araw aabot po ng isang tonelada, isang pitasan lang pag ito po nakakabuylo na. Ayan, silip po tayo dito po sa ating okra. Patuloy pa rin po siyang namumunga mga paryente. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pitasan. Ang kagandahan po nitong ating okra po every order date po tayo nagpipitas po rito. Kaso nga lang, sa mga araw na ito, bumabagsak na rin po yung presyo po nito. Pero kahit papano po nakasakay po tayo sa mataas na presyo po nito. Ito naman pong okra at saka yung ibang pipino, yung ating siling panigang, yan lang naman po ating secondary crops. Yung ating primary crops po dito, yung talagang talong at saka itong ampalaya. Ito medyo mukha na po siyang tumatanda mga paryente, pero hindi pa po ito matagal-tagal pa rin po ito. Kasi hindi naman katulad po ito ng pipino na mga 2 buwan lang namamatay na. Ito tatagal pa rin po ito. Kaya kahapon po naglagay na rin po tayo ng abono po rito. At pag nakapagpabaha po tayo doon po sa ating talong, isasabay na rin po natin itong ating okra. Ayan magaganda pa rin po yung mga bunga po niya. Subalit yung pong dahon, may napansin na po tayo na medyo tumatanda na rin po siya ng bahagya. Ayan, update po tayo dito po sa ating siling panigang at saka dito po sa ating Japanese cucumber. Ito na po yung ating pipino mga paryente. Tumatanda na po siya at yung pong forecast ko nga nito hanggang katapusan lang po ito ng Hulyo.
Pero nung makalawa, nung Lunes po nakapagpitas pa rin po sila ng 7 kilo. At napansin na rin po natin mga paryente na dumadalang na po yung bulaklak po niya, pati na rin po yung mga bunga na nakabitin. Pero mayroon namang sumusunod po nito. Nagtatanim na po tayo ng sumusunod po nito. Nandun po sa ating dragon fruit. Ayan, at dito naman po sa ating bandang kaliwa, ito po yung ating siling panigang. Bagamat mababa pa rin po yung presyo po nito, bahagyan na rin naman po siyang tumataas. Pumapalo po siya ng 18 hanggang 23 presyo po doon sa sa bread basket po ng Cebu, doon po sa Mantalungon. At matagal-tagal pa naman po itong ating siling panigang, kaya umaasa po tayo na makakaabot po tayo doon sa mataas na presyo po nito. Balit minsan po yung pong ani po natin dito po sa opisina po natin binabagsak. Kahit papano po matataas po yung kuha nila roon. Ayan, update po tayo dito po sa ating kalabasa. Malapit na po itong i-harvest po natin. At tansya ko po hindi po mababa sa 2 tonelada yung makukuha po natin dito. Sana po maraming bunga dyan po sa may gitna. Ayan, at ito po yung sinabi ko nung araw mga paryente. Napakalaki po ng dahon, napakalago po niya, napakataba. Pero wala ho tayo nakikitang bunga dito po sa malapit po sa kanya. Kumbaga yung pong sa halip mamumunga po siya, doon niya binubuho sa kanyang dahon. Ang lalaki po ng dahon, no? Ito po yung sinasabi ko nung araw na pag sobrang taba, kukunti lang po yung bunga. Pero dito banda mga paryente, yung po mga kalabasa dito banda, hindi po ito yung suprema. Ito po yung binigay nung nakarang taon. Sumali ho tayo doon po sa Capitol na yung po roon, yung farm fair, parang ganun. Binigyan ho tayo ng buto at dito ho natin ipinula sa banda rito. Kaya ito na po sila, hindi po ito suprema, yung po sa east west, yung po suprema po natin nandoon banda. At doon sa tagiliran po doon, marami po tayo nakikitang yung mga bunga nasa gilid. Kaya umaasa po tayo yung mga nasa bandang gitna po mga may malalaki na bunga po roon. Mga mga 1-2 linggo pa saka natin ito haharvestin, kasi berdeng-berde pa po yung ibang iintayin po natin na bagya po siyang dumidilaw, tumatanda, kasi mahirap din po kasi mga paryente pag alanganin po tayo mag-harvest po rito. May mga bunga dito po sa tagiliran, yung maliliit pa, baka maputol o maapakan po yung mga sanga po niya at hindi na po lumalaki. Kaya hihintay na lang po natin na bahagya siyang dumidilaw yung dahon po niya na tumatanda, saka natin haharvestin. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating greenhouse. Ito po sa ating lettuce. Ayan, kinontrol po natin yung pong ating lettuce production, kasi hindi pa bumabalik yung po ating merkado mga paryente. Ayan, at noong nakarang linggo nagpapapunla po ako ng bumili po ako ng yung local na lettuce, yung pong Ramgo, kasi hindi ko mahuli-huli kung nasaan po yung naging problema po nito, kasi yung pong ating mga nauunang batch bansot po mga paryente, maliliit. Pero ito ngayon medyo unti-unti na po siyang lumalaki. Katulad po nito, itong batch na ito medyo malalaki na po, pero hindi po yung ito po yung inaasahan po natin, kasi nung araw po napakalaki po. Kaya ako po nag-tasting po ng yung local na lettuce, yung Ramgo, kasi titignan ko kung kasi pag maganda po yung tubo po ng yung Ramgo, ibig sabihin po nasa buto po yung diferensya. Pero kung bansot din po rin itong ating
lokal na ipinunla ay tinanim, maaaring nasa ating nutrient solution. Hindi ko mahuli-huli po kasi mga paryente, kaya kung maganda po yung tubo yung ramgo na yan, papalit po tayo ng variety. Kasi nakailang taniman na po tayo, ilang batches na po yung mga nauuna mga bansot. Pero ngayon po katulad po noon yung batch na yon, medyo magaganda na, pero hindi pa rin po tayo nasisiyahan kasi hindi yun yung dati nating nung araw po 25 days po nakapagbenta na po tayo kasi malalaki na po sila. At wala naman akong nakikitang problema dito po sa ating mga linyada. Ay yung ating mayroon po tayong shade net po dito kung sakaling sobrang init. Kaya nung araw po sabi ni kasamang Sedley, yung tagapangasiwa po rito sa init po daw, pero sa ngayong mga panahon na yun mga paryente, hindi na po masyadong mainit. Lagi na rin po tayo dinadalaw ng ulan, kaya tingin ko po hindi po dahilan po yung init. Siyempre pag sobrang init yun po dahilan, pero napakatagal na rin po tayo naglilitos po dumaan na po tayo na doon po sa mga panahon na sobrang init, pero hindi naman bumabansot po yung ating mga litos. Titignan na rin po natin mga paryente nito mga darating na araw, kasi yung batch na yon gumaganda na, tapos yung mga kasunod gumaganda na rin po. Sana bumabalik na rin po yung ating dating tubo po ng ating mga lettuce po rito. Ayan, silip po tayo sa ating hapon lang ampalaya po rito sa ating nursery house. Ayan, ito na po sila mga paryente. Magkakaiba po yung tubo po nila. Yung po iba matataas na, samantalang yung iba kasisibol pa lang. Tulad po nito, marami po pong kasisibol lang. At ito naman po yung isang linggo na dapat medyo sisibol na po ito lahat. Po kasi mga paryente, 3 katao po yung nagpunla po nito. At maaaring hindi po pareho-pareho po yung yung lalim po ng pagpunla po niya. Mayroon po kasing technique po nito, yung mayroon yung buto po kasi may yung matulis na parte po ng yung iba tinatanggal nga inaalis yung pinakadulo para madali na po siyang mabibiyak yung pong shell po niya. Yung sa atin naman diniretso na po natin kasi sa mga panahong yun po marami ho tayong ginagawa, kaya diretso na po, hindi na nga ito dumadaan po ng ragdal kasi nung araw po pinapadaan natin po ng ragdal yung pong binalot po natin ng yung basahan na basang-basa. Pagkatapos po ng 3-4 na araw yung lalabas na po yung po niya, yung pong yung ugat, yung kumbaga yung pag ngumingiti na po yung buto, saka natin ipupunla. Ang kagandahan po noon mga paryente sigurado po tayo na sisibol na po yun kasi lumalabas na po yung yung puti po niya, kumbaga ngumingiti na po siya. At titignan lang po natin ito mga paryente kung ilan lang po yung sisibol, kasi pag kukunti lang magpapahabol pa po tayo nito kasi alanganin ho tayo pag magtatanim po tayo ng kukunti lang. Ito kasi yung buto po natin mga paryente, ito po itira po ng bagyong Tino at malapit na rin po itong ma-expire. Maaari siguro di bale pagmasdan lang po natin kung ilan po itong sisibol, pero marami pa pong sisibol mga paryente. Maaaring malalim po yung iba, yung pagkabaon nung ipinunla, kaya medyo nahuli po sila. Pero pag nitong linggo nito, pagmasdan po natin, pag medyo kukunti lang po yung sisibol, magdagdag po tayo. Ayan,